sa minahan, no? Yan kahit kailan, walang ibang may karapatan na magbigay ng environmental compliance certificate at mag-issue ang governor. Itong governor po natin at saka dalawang naging governor natin, yung mag-asawa, si Oy at saka si Cherry, sila naka-205 issuance. Suspension Naman po lang. dyan, 205 po kaya ay yung suspension niya ay sa isang count lang yun? Sa isang issue lang ng 205? Hindi ko nga maintindihan. Sa buong 205 isang yung taon na suspension lang? Hindi ko nga maintindihan kung pang isang count lang yon o pang 205. Sa mataas ang kuryente ng cellphone. Hindi nakablas yan. Kaya kami po ay talagang umaapila doon sa taong bayan. Hindi ito yung tamang panahon ng siraan. Tama. Pero talaga kung gano'n sa politika, kaya nga gano'n ang call ko for unity. Ang hirap nga dito. Ang gusto, palubugin yung mga tumulong nung nakaraan at siraan pa yung mga kasama nila. Sisiraan yung mga kasama nila na kontraktor, tapos sisiraan yung mga kongresista na nagsilbi. Binoto ng taong bayan. Binoto ng taong bayan. Merong hindi nakabalik, merong nakabalik sa lalawigan. Ang hirap dito sa TV48, they don't exercise kasi nga iba ugali nung nagpapatakbo. Pag iba ugali nung nagpapatakbo, nahahawa yung tao. Kaya yung kanila, they don't exercise prudence, gagawin nila para malubog ka lang sa social media, titirahin ka lang, titirahin, one-sided. Hindi nila alam na kung nakikinig lang sila kay Toby Chanko 20 bilyon, isang distrito yung pinakikita ni Toby Chanko rinis sa atin sa first, second, third, and fourth district. Wala sa mga congressman natin kasama ang kamukha namin. Lately lang nung aming budget para roon sa mga bayan-bayan na kinasasakupan namin. Kamukha ng mga Vergara, kasama Santa Rosa at Bungabong, Lahore at Gabaldon, Palayan at Natividad at Cabanatuan. Ang litit lang ko nung mga flood control na yan. Liit lang po. Ay sasabihin parang napakalaki na at parang ninakaw mo na. Mamaya ho, pagkayari ho nung kanta, pakikita namin po sa inyo yung katotohanan. Anyway, yun nga, pakikita natin. At pag pinakita natin yung mga flood control natin, pakikita rin natin kung sino nagpahirap nung una. Nung una pa, panahon pa ni Pinoy, panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Marcos, para makita nila yung katotohanan. Hindi yung sasabihin, nakukuha mo nga lang sa 3 taon ng flood control 350 milyon para naman ro sa bumabaha, ro sa Bungabong, sa Lahore, sa Gabaldon, sa Palayan. Lahat na yan, Santa Rosa, pakikita sa iyo, pakikita nila yung fake news. Kaya
Alam mo, yung ginawa natin, buhat kanina, 1 oras eksakto, buhat nang tayo magsimula. Ginagawa lang ng mga tao na may pagpapahalaga sa kapwa-tao. So, oh my goodness, sipin mo, nung magkaroon kami ng mga tanungan sa Public Works and Highways, ay sinabi ko yung overloading. Pero mamaya na yun. Sama-sama ito eh. Ito about accountability. Kasi nakaharap ko yung COA chairman, nagkaroon ako ng katanungan. At doon sa katanungan na yun, aking inilahad yung aking kalooban dahil kasi maraming tanong ng tanong, ba't suspindi si Governor Umali? Hindi nila maintindihan kasi fake news na naman eh. Sasabihin, nag-leave of absence, magyari ng leave of absence, hindi nila naintindihan na inalis ang naturang gobernador ng lalawigan ng Nueva Ecija, sinuspindi at walang sweldo ng 1 taon, na yan dulot ng pagbibigay at paglabag sa batas na tinatawag nating saminahan, no? Yan kahit kailan walang ibang may karapatan na magbigay ng environmental compliance certificate at mag-issue ang governor. Ang nag-i-issue po niyan ay ang national government o ang DENR. Kung nabaltaan nyo na si former Governor Gwendolyn Garcia ay perpetually disqualified, because isang kaso, isa lang ng violation nung mining law. Yun nga yung hindi yung pag-i-issue ng environmental compliance certificate. Itong governor po natin at saka dalawang naging governor natin, yung mag-asawa, si Oy at saka si Cherry, sila naka-205 issuance. Suspension lang. Kasi nga, doon mo makikita yung layo at agwat nung mahirap at saka nung may kaya. Doon ako nalulungkot. Hindi dahil kasi kulang ng hustisya. Maraming kailangang reformang gawin sa ating bansa. Sipin nyo. Paano po kaya yon, Sir Kong Jay? Di ba si former Governor Gwen Garcia ay isa lang in-issue, tapos perpetual. Ang tanong lang naman po dyan, yung 205 po kaya, yung suspension niya ay sa isang count lang yun? Sa isang issue lang ng 205? Hindi ko nga maintindihan. Sa buong 205, isang taon na suspension lang? Hindi ko nga maintindihan kung pang isang count lang yun o pang 205. Dahil kung 205, kung isang taon, isang count, di 205 years suspension. Pagka gano'n ang kwenta mo, 205 yan. Kaya ako na sa mga kasama po at kaibigan sa Natividad, sa Palayan, sa Santa Rosa, sa Bungabong, hindi po tayo naninira sa Kabanatuan. Pinakikita lang ho sa inyo yung katotohanan. So,
kahit na sa record, makikita naman ho yan. Kaya hindi tayo nahahablas sa ganyan. So, hindi ko Tsaka tayo naman po pag nagsasabi ay parang mga purong katotohanan po lamang. At hindi tayo, kasi kung hindi, natin nakahabla na ano. tayo eh. Kamukha nung nagsabi mataas ang kuryente ng cellphone. Hindi nakahabla siya. Dahil kasi sabi ng mga matatandang may-ari ng cellphone, napakarami na eh. Mga 30,000 na yun. Dahil mga apo na sa tuhod, apo na sa talampakan, may 34,000 na yung may-ari ng cellphone. Nagagalit talaga. Dahil ang 115 taon na institusyon na kumpanya, hindi mo basta sinisiraan ng gano'n. Mahirap siraan po yun. Lalo na kung wala kang pruweba talaga. Wala kang prueba, wala kang ERCing nagbaback up sa'yo. Wala. Puro dakdak, puro salta. Tapos iyak ka ng iyak ngayon. Tapos isisisi sa amin kasi kami nagmaneho minsan ng Cellcore. Hindi naman ako naghabla sa kanila matchas din naghabla sa kanila Di baka kamag-anak din nila. Sigurado. Dahil kasi nga hindi sila marunong lumingon sa pinanggalingan Inabla sila ng pamilya Figueroa. Matatandang Figueroa. Siga Cellcore dito yun. Ang umuupo ni Gatan, anak ni General Gatan, dahil ang asawa ni General Gatan Figueroa, inabla sila ng Good Samaritan dahil kasi si Deus yan asawa ng si Colonel si Colonel Deus may anak, ang Kuya Oscar, asawa naman ng De Guzman ng Good Samaritan. So, ba't di sila iabla? Galit na galit yung sa stockholders meeting, natanong yung mga direktor sabi ng mga stockholder, anong ginawa niyong pagtatanggol sa kumpanya na matanda? Na hindi naman kayo lang ang may-ari. Ikaw kayo pinagtiwalaan lang. Director. Meron kayong tinatawag na fiduciary duty sa kumpanya. So, ang naging desisyon nung mismong annual stockholders meeting ng mga may-ari, iabla sila. So, ngayon, is a burden of proof. Gusto nila wag daw rito sa Kabanatuan at sa iba dalhin. Rito sila gumawa ng krimen, sa iba dadalhin. Di ba? Dahil daw magiging bias daw yung mga West ng Kabanatuan. Paano magiging bias yung West ng Kabanatuan? Tatakot lang siguro sila dahil kasi marami may bumoto naman sa kanilang pahardo. Pero hindi alam nung pahardo na yun sila may bumoto rin sa kanilang Carlos. Hindi alam na yung palang nuno nila pundadores dito. Yung mga ganun hindi napagsabihan ni Suka Dahil kasi kung sinabihan ni Suka ang iniabla, ang sinisiraan ni Suka yung kanyang lolong si Dionisio Garcia. Sus Mariosep. Hindi ba kaya hiyayo? Kaya nga sinasabi ko lang dapat napagsabihan sila bago sila nanloloko ng tao. Ngayon. Yun po ang mahirap sa Kabanatuan yung mga narito. Kung may bumoto sa kanilang perer, di galit sa kanila yun. Dahil kasi nung una magandang salita, dahil hirap ang tao,
mahal ang bilihin, mahal ang mga bagay-bagay. Ganon.